Welcome to K-Catalog. Workbook, page 47. Nasa Malhagi and the key part na tayo. So, dito muna tayo sa Malhagi. Pakinggan natin yung conversation and sagutan natin yung mga blanks. 다음 대화를 듣고 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. 그리고 말해보세요. 1. 이번 달에는 택시를 자주 타서 교통비가 20만 원이나 들었어요. 가까운 곳은 대중교통을 이용하거나 걸어서 가면 교통비를 절약할 수 있어요. Okay, so yung number 1, no? 20만 원이나 tapos 나왔어요. 들었어요. 들었어요. So, basahin natin usapan. 사비 니가 이번 달에는 택시를 자주 타서 교통비가 20만 원이나 들었어요. Sabi niya, this month, madalas akong sumakay ng taxi kaya yung transportation cost ko ay nasa 200,000 won ang nagastos. So, anong sagot nina? 가까운 곳은 대중교통을 이용하거나 걸어서 가면 교통비를 절약할 수 있어요. Sabi niya, sa malapit na lugar, gumamit ka na lang ng public transportation or maglakad ka para makatipid ka sa transportation cost. Next, number 2. 2. 영화를 좋아하는데 요즘 시간이 없어서 일주일에 한 번밖에 못 봐요. 일주일에 한 번이나 봐요? 전 한 달에 한 번도 못 봐요. Okay, so sabi, 한 번밖에 못 봐요. So, ano yung ibig sabihin nung sinabi niya dyan? 영화를 좋아하는데 요즘 시간이 없어서 일주일에 한 번밖에 못 봐요. Sabi niya, mahilig ako manood ng movie, kaya lang these days wala akong oras, kaya sa isang linggo, isang beses lang ako nakakapanood. Anong sagot ng kausap niya? 일주일에 한 번이나 봐요? So, medyo nagulat pa, no? Sabi niya, sa isang linggo, isang beses ka nanonood? 전 한 달에 한 번도 못 봐요. Sabi niya, ako, isang buwan, hindi ako nakakapanood kahit isang beses. So, yun yung sagot ng kausap niya. Mas busy pala yung kausap, no? Okay, number 3. 3. 물건을 살 때 비용을 아끼려면 어떻게 하는 것이 좋을까요? 저는 인터넷에서 가격 비교를 하거나 벼룩시장을 이용해요. 인터넷을 보니까 가계부를 쓰는 것도 도움이 된다고 해요. 다음부터는 물건을 살 때 저도 그렇게 해야겠어요. Ayan, so dito, no, 가계부를 쓰는 것도 도움이 된다고 해요. So, check natin yung conversation nila. 물건을 살 때 비용을 아끼려면 어떻게 하는 것이 좋을까요? So, nagtatanong siga, sabi niya, kapag bibili ka ng bagay or gamit, paano ang magandang gawin para matipid mo yung iyong babayaran or babayarin? Anong sagot nina? 저는 인터넷에서 가격 비교를 하거나 ako, nagko-compare ako ng prices sa internet or 벼룩 시장을 이용해요. Gumagamit ako ng flea market. So, 벼룩 시장, ibig sabihin is yung flea market, no? So, ibig sabihin yun yung pinupuntahan niya para bumili ng mga gamit. 인터넷을 보니까 가계부를 쓰는 것도 도움이 된다고 해요. Tapos dito, sabi niya, na-check din daw niya sa internet, no? Nakita niya may nagsabi daw, so yung 된다고 해요, na yung pagsusulat ng budget list ay makakatulong din. So, anong sagot niga? 다음부터는 물건을 살 때 저도 그렇게 해야겠어요. Sabi niya, sa mga susunod, pag bibili ako ng mga gamit, ako din, ganun ang gagawin ko. Okay, so gagayahin daw niya yung ginagawa nina. So that's for 말하기. For listening part, basahin natin yung mga questions. Number 1, 두 사람은 무엇에 대해 이야기합니까? So about saan daw yung pinag-uusapan. Number 2, true or false?
비싼 물건을 공동 구매하면 물건값이 더 비싸질 수 있다. Sabi, para daw sa mga mahal na gamit or bagay, if bibilhin mo daw siya in bulk or maramihan, 물건값이 더 비싸질 수 있다. Pwede daw na mas maging mahal yung presyo niya. Number 2. 2월 상품은 다음 계절에 유행하는 상품이다. Sabi yung mga 2월 상품 daw. Again, yung 2월 상품 is off-season. So, 다음 계절에, sa next season daw, yun yung magiging popular na items. So, number 3. 겨울이 되기 한 달 전에 겨울 옷을 사면 합리적 소비를 할 수 있다. Sabi, 1 month before ng winter, if bibili ka na ng damit na pang winter, you can do yung tinatawag nila na reasonable consumption. So again, yung 합리적, reasonable, and then yung 소비, consumption. pakinggan natin. 오늘 뉴스를 봤는데 요즘 좋은 물건을 싸게 사면서 합리적 소비를 하는 사람들이 늘고 있다고 해요. 그래요? 어떻게 하면 합리적으로 물건을 살 수 있어요? 계절이 지난 2월 상품을 사면 상품 가격이 반값 정도 할인이 된다고 해요. 그리고 물건을 사기 전에 인터넷에서 가격을 비교하거나 여러 사람이 같이 싼 가격으로 공동 구매하는 방법을 활용한다고 해요. 우와! 반값이나 할인이 되는군요. 비싸서 구매하기 부담스러운 겨울옷을 살 때 2월 상품을 구매하면 싸게 살 수 있겠어요. 네, 이렇게 하면 생활비가 절약되어서 좋아요. Again, yung gagawin natin is, instead na papakinggan natin ulit, check natin yung script nung pinag-usapan nila. So, ito yung script natin, no, sa listening. So, sabi ni Rahman, 오늘 뉴스를 봤는데 요즘 좋은 물건을 싸게 사면서 합리적 소비를 하는 사람들이 늘고 있다고 해요. So, dito, 늘고 있다고 해요, ibig sabihin increasing. So, tumataas yung bilang ng mga tao. Kung saan, ginagawa nila yung reasonable consumption. So, paanong reasonable consumption? Sabi niya, 좋은 물건을, so yung good quality daw na mga bagay, 싸게 사면서. So, they can buy it for a cheap price. Okay, so sabi niya, today, nanonood ako ng news and based daw dun sa napanood niya, nowadays nga daw, yung mga tao na nakakabili ng good quality yet cheap price, yung mga tao na yon na gumagawa ng reasonable consumption ay dumadami ng araw. And then sabi nung kausap niya, 그래요? 어떻게 하면 합리적으로 물건을 살 수 있어요? Sabi niya, ganun ba? Paano ba yung dapat gawin para maging reasonable yung pagbili mo ng isang bagay? Okay, so reasonable in terms of price, no? So, hindi yung mag-spend ka ng maraming pera tapos parang hindi naman worth it. So, ano sagot ni Rahman? 계절이 지난 2월 상품을 사면 상품 가격이 반값 정도 할인이 된다고 해요. Sabi niya, yun daw lumipas na yung season, no? 계절이 지난 2월 상품. Again, ito yung mga off-season na items. So, yung mga off-season items ng mga previous na season, yun yung gusto niyang sabihin dyan. So, if yun daw yung bibilin mo, 상품 가격이, so yung price daw ng item na yun ay magiging discounted for as much as 50%, 반값 정도. So, kalahati ng price daw, no? Pwede mo siyang mabili. 그리고 물건을 사기 전에 인터넷에서 가격을 비교하거나 여러 사람이 같이 산 가격으로 공동 구매하는 방법을 활용한다고 해요. Tapos, kapag bibili ka daw ng gamit, bago ka bumili, i-check mo muna sa internet yung mga presyo. So, ipag-compare mo sila or 여러 사람이 같이. So, kasama ng ibang tao, ibig sabihin parang mag-group purchase kayo, no? So, hindi lang ikaw mag-isa yung bibili, may mga kasama ka. So, pwedeng mga kaibigan mo, kaya sa buong family, sabay-sabay kayo na bibili ng same na product. And then, 산 가격으로, mabibili mo daw ng cheap price kung ikaw ay mag-group purchase. So, yun daw yung mga paraan na ginagawa these days. So, sumagot si Hewo, sabi niya, 와,
반값이 나 할인이 되는군요. Sabi niya, wow, naging kalahati yung presyo. 비싸서 구매하기 부담스러운 겨울 옷을 살 때 2월 상품을 구매하면 싸게 살 수 있겠어요. Tapos nagkaroon siya ng idea, sabi niya dito yung 부담스러운 겨울 옷. So yung medyo mabigat sa bulsa na winter clothes daw, no, pag bibilin niya. So kasi nga mahal siya pag binili kaya medyo 부담스러워 or medyo mabigat sa bulsa, yun yung pinakamagandang term doon, no, 부담스러워. Ayan, so mabibili pala niya ng mura if ang bibilhin niya is yung mga off-season items na, no, or yung mga items from the previous season. Then sumagot si Rahman, 네, 이렇게 하면 생활비가 절약되어서 좋아요. So, ano sabi niya? Yes, yung naisip nga ni Hyeo, tama daw. And, 이렇게 하면, if ganito yung gagawin, 생활비가 절약되어서 좋아요. So, makakatipid nga daw sa living expenses and it's a good thing. So, balikan natin yung questions dito, no? So, 두 사람은 무엇에 대해 이야기합니까? So, yung pinag-uusapan nila is actually about sa mga methods or pamamaraan kung paano nila magagawa yung reasonable consumption. So, yung sagot natin, 합리적 소비를 하는 방법에 대해 이야기합니다. Yan. Tapos sa number 2, true or false, 비싼 물건을 공동 구매하면 물건 값이 더 비싸질 수 있다. So actually ito kahit na common sense, no, kung naintindihan natin yung sinabi dito, it's wrong. So syempre kapag bibili ka in bulk orders, mas makakamura. So dito hindi siya 더 비싸질 수 있다. Hindi siya yung mas mapapamahal. Kabaligtaran, mas mapapamura. Number 2, 2월 상품은 다음 계절에 유행하는 상품이다. So, dito, mali ulit, no? Siyempre, lipas na nga siya sa season, no? So, hindi na siya magiging popular kasi may mga bago nang darating na items. And then, number 3, 겨울이 되기 한 달 전에 겨울 옷을 사면 합리적 소비를 할 수 있다. So, sabi, no? A month daw before mag-winter. So, 1 month before. Pag bumili ka ng winter clothes, makakamura ka. So, mali din. Ano yung sinabi dun sa usapan natin? Yung as in, kabaligtaran, no? So, parang winter pa lang, summer clothes na yung bibilin mo. Tapos, kung summer pa lang, winter clothes na yung bibilin mo. So, not 1 month before. Kailangan, summer pa lang, bumibili ka na ng winter clothes. So, that's for our listening. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.